Sa sobrang pagka-agresibo ng Converge na makatapak sa semis, nandito na naman ang kanilang sakit. Unti-unting lumalabas. Kapansin-pansin nga nang wala silang endgame at kulang pa talaga sa experience. At dahil lack of experience sila, pinagsamantalahan ng Hinebra ang kahinaan ng Converge pagdating sa taktika kung paano nakakapagpasabit ng foul, lalo na sa kanilang big man na si Justin Arana. Lalong-lalo na yung mga flopping ni RJ Barrientos, hindi talaga nila magaw makabawi. Hanggang sa na-foul trouble na rin ang buong Converge at nagpanic agad sila dahil sa dalawang fouls agad ni Justin Arana sa loob lamang ng wala pang 5 minuto sa unang quarter. Sinubukan naman ng Converge bumawi, pero dahil sa pagpapaulan ni RJ ng tres, yumuko na ang mga balikat ng buong Converge staff. Mabuti naka-twice to beat sila, kung hindi magiging pangatlo na nila na hindi makakapag-semis at mai-intro boys. Biglang naisip ng Converge, paano kaya nila ito malalagpasan? Dahil ang susunod na game nila ay sa linggo pa naman, kaya makakapag-prepare pa sila. Ayon sa Converge management, may kailangan silang gawin para sa mga big man nila. Si Justin Arana na parang naging pabigat daw sa game nang dahil kasi sa kanya, doon nagsimulang makitaan ng butas ng Hinebra ang kanilang weakness. At dahil si Arana ang main man nila, kaya nabulabog din ang main game plan nila. Pangalawa pa sa hindi naging productive si Shawnee Winston. Sa katunayan, pinipilit na lang ni Winston yung mga tira niya sa buong 28 minutes na pagbababad sa kanya. Hindi nga umabot ng double digits ang nakuha niya. Yung hustle niya meron, pero sa shooting tumitira lamang siya ng at least 18% sa 3-point line. Pangatlo, marami pang players ang hindi na nagagamit ng Converge at wala talagang ambag gaya ni Caralipio. Yung iba pa, sundot-sundot na ambag lang gaya ni Concepcion na pinaupo pa ng 3 minutes dahil sa foul niya kay RJ. Mas nagpababa pa yun ang moral nila as a team. Pang-apat din, itong si Stockton na naging inconsistent sa second half. Lastly, itong si 1GDL na nilamon ng buo ni RJ Barrientos, garnering 32 points habang 9 lang ang kay 1GDL. Mula good start 7 points, hindi na nadagdagan pa ng doubles. Pinapakita talaga dito kung sino ang mas may kalibre pagdating sa playoffs. Pero syempre rookie pa naman si 1GDL, kaya wala ka pa talagang asahang malaki sa kanya. Si Justin Baltasar lang nag-iisang player sa Converge na lumalaban pa rin despite sa momentum na meron ng Hinebra dahil sa crowd. Ganun ang Hinebra kalabanin, pero kapag nanalo naman ang Hinebra sa susunod na game, good news niyan. Ang bad news, San Miguel ang makakalaban nila. Yun lang. Isa yan sa mga teams na hindi talaga halos matalo-talo ng Hinebra, pero somehow, ang Hinebra ay marami pa ring shooters at mabigat ang kalibre, kaya lalaban pa rin hanggang dulo. Plus, hindi pa natin alam kung anong magiging adjustments na Converge sa next and last game nila laban sa Hinebra. Anong malay natin? Baka sila na ang papaldo at finally makakapag-semis na rin.